PBA updates tayo mga koys. Brandon Bates nagpapapresyo nga ba dito sa Meralco Bolts? At Mikey Williams mayroong kontrata sa NBL, gaano ito katotoo? At paano ang kontrata niya sa Talk and Text? Ito mga koys ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mo namang i-likes and subscribe. So itong si Brandon Bates nga mga koys, ang 6'9" ng Lasal ay napili nga bilang pang-8 pick ng Meralco Bolts sa katatapos lang na PBA rookie season 48, kung saan itong mga koys ay hindi pa nga ngayon sumasama sa Meralco Bolts. Dahil dito nga mga koys, lumabas ang balita ng Spin.ph na ito ay naghahangad ng maximum veterans deal worth 420k a month. So ito ang mga koys, kaya siguro hindi ito pa nagpapakita dahil hindi pa sila nagkakasundo sa kontrata na pipirmahan nga niya dito sa Meralco Bolts. Kaya mara itong sinabi ni Sir Homer Sison ng Spin.ph na humihingi ito ng maximum veterans deal. Pero to rescue naman itong si Nico Salba, nag-clarify siya dito sa sinasabi ni Sir Homer Sison. Diyan naman sa fastbreak.com.ph, ang sabi nga dito ni Sir Nico Salba, Bates does not have a camp. Pangalawa, he never asked for the max. Pangatlo, your source is not credible. So ang tinutukoy niyang hindi credible ay itong si Sir Homer Sison ng Spin.ph, which is sinagot naman itong mga koys ni Sir Homer Sison at nagpasalamat pa nga dito kay Nico Salba. At according naman dito kay Sir Homer Sison, nirerespeto niya yung sinabi ni Nico Salba. At ayon nga sa kanyang source mismo ay ang agent ni Brandon Bates na si Anton Altamirano. Kaya ngayon mga koys, isa lang ang punot dulo nito, kaya bakit hindi pa ito po sumasama sa Meralco Bolts ay hindi pa ito nagkakasundo sa presyo ng kanilang kontrata dito sa Meralco Bolts. Yun talaga mga koys ang dahilan dito. Kahit ano pang paliwanag nila dito, ang pag-intindi natin dito ay yung presyo ng kontrata, kaya hindi pa ito sumasama dyan sa Meralco Bolts. Kaya mga koys, comment down below lang kung ano ang masasabi nyo dito sa balita nito. So dito naman tayo sa pangalawang balita natin, itong very controversial na TNT players na si Mikey Williams na nasasangkot sa asking for the moon dito sa sinasabi ni Sir Ricky Vargas para dito sa Asian Games. So ito nga mga koys ay napatutuhanan naman ito lahat doon sa mga balita. So dito nga sa Manila Times sa Lastimosa not sure when Mikey Williams can rejoin TNT. So ito nga balita ng The Manila Times mga koys na nag-aalanganin pa nga itong sumama sa TNT itong si Mikey Williams. Bakit nga ba mga koys hindi pa ito sumasama? Dahil dito nga si Poy Iram injured, si Justin Chua injured din, si Roger Pugoy may health issue, si Calvin Optaan natin break after Asian Games. Mikey Williams extended vacation lang ang kanyang dahilan mga koys. So ganun katindi itong si Mikey Williams na extended vacation lang ang dahilan niya kung bakit hindi siya sumasama. So ayon sa balita ng Spin.ph mga koys, itong si Mikey Williams ay nag-workout doon sa LA, continue nga, tapos hindi siya nagmamadali na makabalik dito sa TNT, kaya hindi natin siya nakita doon sa ESL kalaban ng TNT ang Giba Jets, kung saan nga mga koys tinalo nga ang TNT ng Giba Jets 93-75. So malaki yung kawalan talaga ang isang Mikey Williams para sa Talk and Text mga koys. So walang Mikey Williams tayo nakita. Mabuti pa si Rudy Hollis Jefferson, galing ng World Cup, galing ng Asian Games, nandyan na sa Talk and Text. So ito pa mga koys, ang balita ng The Manila Times. Calvin, yes, Mikey, I don't know, was Lastimosa short referred to the Manila Times. Ayun nga, sabi pa nga ni Sergio Lastimosa, si Coach Julas, si Calvin maybe pero si Mikey Williams nga alanganin siya, sasagot niya. So ito pa nga sources natin si Spin.ph. Although Williams signed 3-year extension in July 2022, the source said the deal had a clause that allows for renegotiation and Williams invoked that clause last April. Yun lang pala mga koys. Yun ang masaklap para sa TNT dito mga koys, dahil pinanghahawakan yan ngayon ni Mikey Williams na magkaroon ng renegotiation dyan sa kontrata niya na pinirmahan last year. So no choice talaga dito mga koys ang Talk and Text. So ito pa mga koys, source natin ng Spin.ph. In their last contract go around, Mikey got he wanted because he had an offer with the NBL team which TNT felt it needed to match, said the person who had knowledge of that situation. So ngayon pala
itong TNT pala mga kois na iipit dito sa kontrata ng NBL na offer para kay Mikey Williams, kaya napilitan pala itong TNT na bigyan ng kontrata nung nakaraang taon. So ngayon mga kois ay lahat ng mga kagustuhan ni Mikey Williams dito sa talk and text ay pumayag itong talk and text mga kois, kasama na dyan yung renegotiation sa kontrata niya. So ngayon ganun katalino mga kois itong si Mikey Williams. So kung mayroon kayo mga komento at suggestion mga kois, iwan nyo lang dyan sa baba at ating babasahin isa-isa dyan. Maraming salamat. God bless you all. Bye bye.